Liwat mo aga. Sa gyapon pasalamat kita sa Ginoo sa siningation. Nga nakapanumbalik kita God nga magpangalagad sa iya. So again, I invite you to turn your Bibles in the book of Galatians chapter 6. Starting verse 6 down to verse 10. Book of Galatians chapter 6 starting verse 6 up to verse 10. Anyone who receives instruction in the word must share all the good things with his instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Let us pray. Labing balaan gamana nga Dios amon amay, sa sininga aga liwat kami nagapasalamat ka nagadayaw sa imo sindako. Tungod naman sa bagong kaygunan nga imo ginhatag para sa amon ang makapadayon kami Ginoo sa pagtipon sa sininga aga. Agod nga alagaron simbahon kag tagaan ikaw Ginoo sang mga tinion para sa amon kabuhi. Salamat gid sang imo padayon nga pagtipig, sa imo pagbantay kag pagatipan sa amon sa bilog nga semana. Salamat gid Lord nga gilikaw nimo kami sa katalagman, gilikaw nimo kami sa kadisgrasyahanan, gilikaw nimo kami sa mabutang nga makahalit sa amon. Salamat nga gilikaw man nimo kami sa balatian o Dios nga makadala sang halit para sa amon. Sa gyapon nagapasalamat kami nga sa siningation ining kay gayunan nga masimba namon ikaw, gina-offer namon o Dios ang amon mga kabuhi sa imo. Kay ginapangayo sa liwat ang imo presensya sa pagpakig-upod sa sining pagtililipo namon subong og Ginoo, nga mo ikaw ang sentro sa amon pagtuon kag sa sining panimbahon. Tagay kami sang enough nga kaalam nga god ang mga pulong karon nga amon matun-an, amon ini maintindihan, amon ini mahangpan, maaplikar namon sa amon kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Agod nga may maalam kami Ginoo sa pagkabuhi suno sa imo Ginoo nga ginapaabot para sa amon. Sa gyapon nagapaubos kami sa amon makaugalingon kag nagapangayo sa imo pagtinlo o pagpatawad man sang amon makasaypanan. Hugasi kami o Dios kag patakusa kami sa imo balaan nga presensya sa siningation. So bendisyon ni makauturan nga nagkari, wala ako kay balo sang ilo nang experience sa bilog nga semana. Iban sa ilagino nagkari sininga aga nga may dako ang kalipay tungod sa kadalagan kag sa mga dalagko nga mabugay nga ilan nabaton. Iban sa ilagino o secretly may mga dalagko nga problema ginatubang sila pagpangabuhi apang ikaw lamang Ginoo makabulig sa ila. Iban sa ila nagkari Ginoo nga may mga anticipation kag may mga petitions nga gidala sa imo tiilan. Lord, ipabatyag sa ila nga ikaw nga Dios ang nagasabat sang ila pagpangamuyo. So sa sininga aga, amon ginasurrender anuman nga mga concern sang kada isa sa imo presensya. Nga ikaw ang maghahatag sini kag magapasidungog sini Ginoo sa ila pagpangabay sa imo. So update kami kag kamayo abisan pa nga sa nagatuon kami sa imo pulong, kami man magatubo sa among espiritual nga pagkilala kag espiritual nga relasyon sa imo Ginoo. Gamitang imo mga pulong nga manggabay sa among pagkabuhi kag subong sa mga principles nga among matun-an subong bilang imong kanakan. Salamat gid kay bless kami sa siningation as we continue to bless you and to exalt your name, O God. This is my humble prayer in Jesus' name I pray. Amen and amen. So again, good morning sa gyapon. Pasalamat kita sa Ginoo nga padayon kita nga nagatuon sang iyang mga pulong, and we continue to study from the book of Galatians in chapter 6. No, isa ini ka matahom nga mga pagtulunan, and we are now discussing about the principle of sowing and reaping. So the principle of sowing and reaping. So ang Bible again nag-record in verse 6, anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. And this principle, hindi kita diri pwede maka-escape. No?
So isa ini ka prinsipyo sang kabuhi kag prinsipyo sang ginatawag naton sa mga farmers that what you sow you will reap, no? So makita naton diri nga hindi kita mag-expect sang damo nga harvest kung jutay lamang ang ginatawag naton binhi nga gintanom naton, no? So makita naton nga isay na kadako nga illustration ang ginatawag naton the quantity of the seeds, no? Kung ano kadamo sang gintanom mo, nagadepende man na kung ano kadamo sang mangin-ani nimo, no? So mga farmers like sa mga nagatanom sang humay, kabalo sila kung pila ang anihon sang isa ka ganta nga humay nga ginsabog nila. Kabalo na sila gina-project na nila. So hindi kita mag-expect sang isa ka pulo ka sako nga humay kung ang gintanom naton isa lang ka kuom nga humay, no? So that's the principle of the quantity of the seeds. Another thing, the principle of the quality of the seeds. In other words, kung ano ang gintanom mong klase sang binhi, kung manami na nga binhi, manami man na ang iyang bunga, no? So that's the quality of the seed. So take note again, ang ginatawag the nature of the seed. So hindi ka mag-expect nga mag-ani ikaw sang kamatis kung ang gintanom mo lain nga binhi, no? So kung ano ang binhi nga gintanom mo, mangani gina siya, no? Siling sa iban linya kung ano ang puno, amo man kuno ang bunga, no? Do I don't know mapati ka mo sina. Meaning kung ang puno kamatis, ang bunga kamatis man. Pero may mga tao nga hindi magpati. Hindi ka mo siya magpati sa kabilugan nga kung anong puno amo man ang bunga, no? Kung magtanom ka buri, ano ang bunga yas na? Bodjawi, hindi buri. No? So, sa iban nga hindi tanan ang musina, no? So, but today, ang isa ka mga reflection naton, what you sow, you will reap. This is the principle of sowing and reaping. Take note. So, ang may-ara nga dapat nga naga-decide hindi ang reapers, but ang sower. No? So, ang importante diri ang sower. Kaya kung ano ina ang iya ginatanom, amo na ang ma-determine sa ginatawag nga harvest naton. So, remember that God established same absolute principles in the universe that operate in every sphere of living. So, the principle that cannot be violated whether they be in moral, spiritual, or physical realm. No, sa spiritual man nga spirito ni Jesus Christ, kung magatanom ikaw sa ginatawag naton sinful natures, from that nature you will reap sa ginatawag naton destruction. But when you sow sa ginatawag naton sa spirit, you will harvest eternal life. So amo nang gina-refer ya dira. Now, one of those principles is summarized for us in verse 7. Saying sa verse 7, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. No? Ang tawo magaani siya suno sa iya ginatanom. So be careful kung ano nga binhi ang imo ginatanom kaysa sina nga binhi dira kana magaani. Just like we parents, we Christian, kung ano ang ginaatanom naton kag anong ginakabuhi naton, that is the seeds nga gina-implant naton sa sining kalibutan. No? Amo man na sa aton panimalay. Kung ang aton kabataan, kung ano ang pag-atipa naton kag pag-nurture sila sa spiritual nga pagkabuhi, amo nang binhi nga gintanom naton. So anuman kabudlay, wala sang farmer nga nag-start sa matawhay nga bagay. Ang farmer nagasugod sa pag-arado, nagasugod sa pagsadol, nagasugod sa pagyagyag sang balas, sang duta, kag nagaplastar sang tanan-tanan antes siya isabog ang binhi nga mangin plastado nga mangin tanom niya. So sa pagsugod na tanom magatubo ang ina nga binhi kag ang farmer nagahulat siya sang natalana nga mga binulan tubtob nga magaani siya. Likewise amo na sa panimalay. Hindi ang isa ka ginikanan nga gusto magpatawhay kay kakapoy dalon sang kabataan sa simbahan, do not expect someday ang kabataan mo magadalaman sa katawhay
nga bahin sa kabuhi mo kung wala sila kakilala sa Ginoo. So in the ministry for so long nga ginatulok na kon pila kabataan ang didedicate sa simbahan upod sa ginikanan, but after that dedication, during the dedication, gina-remind ang kabataan that stop sending your child to the church but rather bring them to the church tungod amo ining importante. May mga ginikanan that after that dedication, pagkadason nga Domingo, ang bata hindi na nila gani madalas simbahan kay ang ginikanan ang rason masako, no? So ang kabataan hindi na na-expose sa simbahan with their parents. So pag-abot sa matinion, pag matured na sa kabataan, ang matabong kabataan hindi man balik sa church. Isa pa observation kamo ni. Kung bata pa ginaforsige sa ginikanan nga dalon sa simbahan. Okay? Or ipadala sa simbahan, pero wala ginikanan. So nagagrow ang kabataan, kag pagtalagko nila, bayaan na nilang simbahan. Nga aman, tungod thinking nga sa mind sa kabataan, nga ang simbahan para lang sa gagmay nga kabataan. So ang ma-reasoning, because many times gaka-encounter ko as pastor, nga ang sabat sang ginikanan, pastor, kay kagahol ko sa bata. Ko kasabad sang bata ko, daw wala ko sang way man, hindi man kami gyapon pastor ka, concentrate. But you know, church, nature sang bata nga madalagan, nature sang bata nga masinggitan, nature sang bata nga mahibi, pero ang importante nga na-expose siya tub-tub nga mag-abot ang punto nga maintindihan niya. Rather than nga ibilin mo sa sabalay, upod sa mga kabataan nga iban, expose na subong sang unang halampanganan lang. Subong ang bata, expose na sa gadget. May mga study, subong nga ang bata nga grabe exposure sa gadget, pag inkuha mong gadget sa ilang matantrum sila. So ano ang gina-expect mo kung ang bata mo amo na nang ila experience sa subong, pila ka tuig ang mag-aabot, ano ang expectation mo sang klase sang kabuhi sang bata? Nga ang makakontrol sa iya nga magpungko sa bangko, ang makakontrol sa iya nga magpakabuot siya, data. No, hindi pala? Pero the more nga ginakontrol siya sinang bagay, the more nga nagatamad ang kabataan ta. Kag wala na responsibility nga ginatulok sa sulod sang puloy-an. Sa Japan, nakita ko mga videos ng kabataan sa Japan at the age of 9 years, gabakbak niya bakol sang sadul kag gatanom na. No? So, grabing ila exposure sa aton diya. Grabe, no? Lain na exposure sa kabataan naton subong. So, hindi ta na manigar. We are now in this age nga ang teknolohiya part na sa kabuhita, but beware and be careful because ang aton kabataan, grabe ang exposure na nila sang social media rather than nga i-expose sila sa pulong sa Dios. No? So, amo nang bagay nga dapat naton tulokon. Now, si Apostle Paul nagahambal diri sa isa kadako nga pagpanumdom that those who sow sparingly will reap sparingly. No, in other words, siya itong nagatanom sang halos-halos, nagaani man sang halos-halos, nagatanom sa abunansya nga binhi, magaani man sang dako nga harvest sa iya nga pinangabudlayan. So the quality of the seed, if the farmer wants a large harvest, he must sow many seeds. No? The kind of harvest that you get in the realm of agriculture is dependent on the nature, dependent on the quality and the quantity of the seed that is sown. So the principle we can learn and to apply all areas of life is this. The sower decides what the harvest will be, not the reapers. No? Subong kita ang ginatuwag nga manog pananom. But someday kita man ang manog ani sang mga gintanom naton. No? So, sa farmers, kung may kaya na ang farmers, nagapatanom na lang siya, kag nagapaani. Pero sa spiritual nga pagkabuhi, we Christian, we people, kita ang nagatanom, kag sa gintanom ta, kita manda ang mag-harvest. So, depende dira kung ano nga seeds sang aton kabuhi subong ang ginatanom ta, amo man na pag-abot sang tion ang anihon ta. No? Amo na gani ko isa ka-amaze ka nga may mga kabataan nga nag-grow sa church, nagdalag ko sila physically, but pag-abot na sa tion nga nangin professionals na sila, nga may ikasarang na sila sa ila pangabuhi,
nagarebelde sila against sa parents nila. Kag nakasubo lang gid nga may makabataan subong nga may gahom kag may kusog pa nga magbato na sa ginikanan either sa amay o kon sa iloy. Pero bilang kabataan, hindi naton matwist ang principle kag warning sang Bible that God curse those children nga naga-fight against their parents. Sa mga kabataan, si ni Pablo gusto nyo maglawig kabuhi nyo sa kalibutan. Ara sa Ephesians chapter 6, no? Honor, obey your parents in the Lord, for this is right. This is the first commandment with a promise if you want to live long on earth. Tuod na, ang mga kabataan nga masinupakon sa ginikanan, wala nagalawig. Nga kay kung maglawig ang kabuhi nila, nga nagakabuhi sila sa pagsupak, kag rebelde sa ginikanan, sala ng Bible kung amo na. Ang Bible nagawan, kag nagapromise, kung gusto mo maglawig kabuhi mo, obey your parents, honor your parents. Nga once you dishonor your parents, once you disobey your parents, wala that blessing. How many, pila kabataan ara sa prisuhan subong? Pila kabataan nga ginapamuno na lang sa mga tambay tungod alas 12, alaunas kagahon, ato pa sa mga grupo kung din sila gakaladto. So ang ila sina malapit nga dalaganan is either hospital, it's either jail, or cemetery. Because ang Bible nagambal, those people, those children nga naga-obey sa ilang mga parents, naga-honor sa ilang parents, wala sang parents nga gusto yang bata iya alas 12 kagahon ato gapungko sa igadalan nga nagatunghol sang ilimnon. Wala. Gusto sang ginikanan nga pagtakop sang kasisidmon, no, may mga ginikanan sang una mo sina. Morning. May mga ginikanan nga amo sina sa una, pagtunod pa lang sang adlaw, ginakount na kundiin si Kwan. No? So pag antes magsukad sang panyapon, tanan ginagather na sa lamisa. Subong lain. Pagkaluto sang pagkaon, perting ingagaw sang nanay nga maluto ang pagkaon, pagpanawag sang pagkaon, na plasta na sa lamisa, wala pa manog kaon. Nga aman, tawgon ang bata nga isa. Anong sabat? Wait. Ari kita sa tulen subong. Yang aton kuno pa ni Malay, kontrolado na sa mga baka kag sa mga pispis. Naintindihan nyo na? Kung tawgon ang mga kabataan subong, gahoni ang pispis. Wait. No? Amo nang huni sang kabataan subong. Pagkawala na load, nga kay gapangayo na data. So amo nang trend daton sa subong. Kontrolado na sang mga baka kag mga pispis ang aton mga puloy-an. So ang ginikanan subong, pagplasta sa pagkaon sa lamisa, nagbugnaw ng tinula ang sabasang bata sa kwarto, wait. Kaya nga aman, wala pa matapos ang game. No? Amo nang realidad subong. Now, so remember nga ini nga mga bagay, we are fighting and competing sa ginatawag naton trend sa pagpangabuhi subong. So, si Paul nagapanumdom diri sa aton nga isa ini kadako nga pagtulunan nga dapat naton dumdumon, kag isa ka principle nga dapat naton sundon. Remember that the sower decide what the harvest will be, not the reapers. It is not the one who comes to gather up the harvest, it is the one who puts the seeds in the ground. No, the sower determines the harvest. Sa libro ni Job, in Job chapter 4 verse 8, sili ni Job, nakakita ako sang mga tawo nga nagaarado sa uma, sang kalautan, kag nagtanom sang bini sang kalainan, kag nag-ani sila sang kalautan kag kalainan. Job kapitulo 4 versikulo 8. Nag-arado sang kalautan, nagtanom sang binhi sang kalainan. Anong ending si Job? Nakita ko nga nag-ani sila sang kalautan kag kalainan. Hindi ta na matwist, that is biblical. No? Whatever a man sows, that it was in what he is going to reap. No? So Paul uses the principles in Galatians chapter 6 to teach us the truth about the way a ministry and minister to be supported.
So in the context, he is writing about how we give to the church and how we support God's work. No, amo ni ding context, simbahan. So, ang chapter 6 verse 6 tanawan nyo. Anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. Instructor. Anong buot sa ni Paul? Paul is talking about supporting the minister and the ministry. Giving to the church or to the place where the word of God is taught. Nga man, sa simbahan o to duwa ka klase sang minded mga tawo. Ang ginatuag the ministry-minded and the minister-minded. No? Amo nang ara sa church. Anong buot sing pastor? Yan tong mga ministry-minded, concerned sila sa tanan nga mga programs, mga activities, kag grabe ang concern, kag burden, kag support nila sina. Mga manami ni nga mga klase sa mga balatyagon. Meaning kung may mga mission, may mga outreaches, basta about ministry, ara gina ang support nila. Hindi ka na yung mag-solicit mo pagkabalo nga may amo sini, grabe ang burden nila sa ministry. No? So may baklon ang simbahan, hindi ka na yung magpakiluoy sila, ara na nga, because that is for the ministry. Basta para sa ministry, grabe ang concern nila. But not to the minister. No? All out ang support sa outreaches, all out ang support pag ministry. But the other side, may mga tao man nga minister-minded. Sila ini mga tao nga nagatanaw kung anong kinanglanon kag ang kabuhi sang ila mga pastor. Ano ang problema sa ilang mga pastor? Ano ang dapat nga makabulig sa ilang mga pastor? So grabe ang burden nila, sila ning mga tao, they prayed for their pastor. Nakita nila ang pamilya sang pastor nga ara sa bibi sang problema, sila ning mga tao nga nagatap sang shoulders kag nagapabatyag, Pastor, stand firm. We are still praying for you. Sila ning mga tao nga nagapabatyag kag naga-lift up sang balatyagon sang ilang mga pastors. Why? Because they were called as the ministers minded. So ginatan-aw nila kag sila ni ang nangin perti ka-observance sa sitwasyon sang trend sa pagpangabuhi. You know what? May mga inis sila mga manami ni sila. May mga ministry-minded nga focus lang on the ministry. They don't care about their pastor. In the church, may mga ministers-minded. They supported their pastors and the ministry nga ara sa simbahan. Kung i-combine mo ang ministry and minister-minded, nami ni siya. No? Amo nang bagay nga dapat naton tulukon. Nga hindi lang kita may one-sided, very supportive sa outreaches, sa ministers and church, but they don't care their minister. But yato mga tao nga minister-minded, kung ano ang burden sang minister, ara man na sila ga-support. No, mga utod manami na siya. No, muna gani ko isa makita naton ang situation nga pag ang message is about giving, about offering, about money, may mga members sa church nga sige, pastor ga pabati-bati na lang kay mapataas naman sweldo. Nga ginambal ko na bata pa ko sang una na batian ko na sang wala pa kuya sa Bible school. Nga amon pastor sang una magwali, gahagrong members sa likod sinila pastor ga pabati-bati na lang naman kay mapasaka sweldo. No? Pero you know what? Dapat mangin wise kita, kag mangin observance kita sa pangabuhi subong because of the inflation rate. Ang mga maestra nag-rally, ang mga empleyado nag-rally sa pag-increase sang ginatuhang salary nga tungod pag-increase sang tanan nga mga basic commodities, dalaan, transportation, tanan na apektado. So naga-increase ang government, ang mga employer nagahatag sang additional nga increase sa ilang mga workers because kabalo sila nga ang price sang noodles kung 10 years ago, 5 years ago is not the same. Before the pandemic, pila ang pliti naton diri sa tricycle? 8 pesos. Paglupok sang 2020 nga pandemic, 2021, nagsaka ang aton transportation 8 pesos pa lang. Subong pila na? 20
pesos. Pila ang insaka? 12 pesos. Before, makita naton nga ang transportation 10 years ago, ang transportation sa aton mga sarakyan go from diri sa aton sa ginatawag naton Mansini and going to downtown is only 5 pesos. 7 pesos ang mga regular, subang pila. Pulo sa sa traditional jeep, 15 sa modern bus, pagbalik 17. Pag sulod mo amo sing sang una, yang imo 1,000, pagwa mo sa grocery store, tagduwa ka kamot sini sa mga ang nagapamakal sang iladala. Subong 1,000 mo, bisan ka malingking na, kaya yan ako ka sa grocery store. Amo nang ginatawag. Nga ginatandog ko ni. In the church, ang mga members, ang mga workers, ang mga empleyado ng mga members, nga stable and job, kanami isang yung pag-abot sa ginatawag increase of salary. Why? Because ang company ga-observe sa inflation rate. Pero pag-abot simbahan, kung may isa ka tawo nga hindi nakita sa mga professionals nga membro simbahan, ang kinanglanon sa ila pastor. Pero lain ang interpretation ta. Si pastor gakumod, ginasweldohan ng gidnamon. Church, gubaa kag panasan nyo na sa mind nyo. Wala congregation na nagasweldo sa pastor. Tandaan nyo gid na. Wala sang isa ka membro nga nagasweldo sang pastor. Kay kung ikaw ang membro nga magsing nga nagasweldo sa pastor, you are the employer and the pastor is your employee. Wala. Nga pastor, tungod ang tanan nga ginabutang ta sa offering plates, anong hambal ta? Ginoo, ginabalik namon ang bahin para sa imo. Hindi na imo, iya na sang Ginoo. Kung ginbalik mo sa Ginoo, hindi na iya imo. Ang mga alagad sang Dios nagakabuhi siya suno sang ara sa altar. That's why i-erase nyo sa mind nyo nga ikaw ang nagasweldo sa pastor mo. Ang Dios Japon kay ang tanan nga nabutang sa altar ginhalad sa Dios. Amo na nga dapat naton maintindihan. Agod nga hindi kita magtulok sa pastor nga daw kita ang nagasweldo sa iya. So dapat maintindihan ta na. So si Paul, amo ning gingamit ni Paul ang issue sa ginatawag the context in the church in verse 6. Anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. Mo ni mga utod no kung isa kasubo lang gid. Kasubo lang. Ang pastor nag-work na for more than 2 decades sa simbahan. Ang iban tag 40 years na sa simbahan, pero mga professionals na mga membro nga may mga kanami na sa pangabuhi, hindi gani kahagad sa pastor nila mga fee. Kaya nga nahadlok sila nga magbayad sang 20 pesos na kape kag tinapay nga gingasto nila sa pastor nila. Pero kung tulokon mo sa Bible, verse 6, anyone who receives instruction in the word must share good things with his instructor. Nga aman, kung ang pastor nagdabot na sa malawig na tinuig sa simbahan, imagine if the pastor, nangin pastor mo for 20 years, 24 years, in that years niya naglawig na, amuna kalawig niya, ginafeed niya ang kalag mo. Gina-encourage siya, ginaimunan niyang kalag mo nga magmabakod ka through the preaching of the word of God, tungod amo ng calling sa Dios sa iya. Pero sa sulod sang malawig nga tinuig, nakatry ka bala? Nga bisan soft drink na lang, kag pinapungko mo, kag ginagala ang pastor sa tupa, sa sinanga tiyanggi, para ekspresa ang pagpasalamat sa Ginoo tungod sang kabuhi iya, mahimo ta. So isa na kadako nga mga bagay nga dumdungon naton, utod, hindi ka magsimbo pag mahal man to sang hamburger nga gin order ko para sa pastor man. Do ka mahal man to sang gin palistay nga shake nga tani, okay naman to tani ang Cokes. No nga nag-order pa ni sa sang shake niya kamahal sini. Church, ang Bible nagapanomdom that even a cup of cold water
nga mahatag mo sa alagad sang Ginoo, you will not lose your reward in heaven. No? Ano man ang ginahimo naton sa mga pastor, ang sabat nila sina importante gid. The Lord bless you. Amo nang pinaka-common nga sabat, kay amo nang pinaka-importante nga sabat, that after he received even a small thing, the return is great because he is asking God to bless you. No, amo nang bagay nga na maintindihan naton. So, ang ginatawag the ministry-minded and the minister-minded, if we combine these two, is very important kag mangin manami ang kabuhi sang iglesia. No? Ang word yun nga, share all good things in verse 6 nga dira. Those who receive instruction in the word must share all good things with his instructor. Ang word sa sini is the word gracious or abundant giving. It is the word koinonia, means to share in partnership, to fellowship together, to have something in common. What does it mean? A person who is involved in sharing is called someone who is involved in partnership. No? So, kung ano man ang ginabalik naton sa Ginoo, that is our partnership. No? So, Paul is telling the church in Galatia that those who belong to the church and are blessed by the word of God are to share what they have with those who teach the word of God or with the ministry of the church. So as the word of God is sown into the hearts of the people, they are to sow back into the life of the church that which they are reaping spiritually and financially. The principle is whatever a man sows, that is what he is going to reap. Amo na bala sa tupad balay mo, kung dalok ang imo kabuhi, dalukan ka man sang upod mo sa palibot mo, bisan pa sa balay mo. Itutuod din na. Ang tao nga pala away, damo gid kontra. No? Ang tao nga dalok, damo man sang tao nga nagaugot sa iya. Pero ang tao nga may nalwanon, may natagon sa iya alugbati, may natagon sa iya nga mga tinangkong, ang dugay-dugay nga nagapalapit kag nagapangayo sang imo nga kag nagapangatag ka, gapray man na sila. Nga pakamayuhon ka pagid, no? Galing ko isa ining mga utan bala, ang rason sa iban kay di sila mabuhian. Paano mabuhi ang utan sa imo ug saran kung wala mo man ginabunyagan? No? Kay gusto na niya sa iban mangayo sa tinamnan sang iban. Nga bawo ka na diya sang imo tanom no, pero ti katambok bisan init. Nga aman. Ginatinluan, ginaabunuhan, ginabunyagan. Yang akon di ito ang buhi ang akon tanom to sa balay ng akon mga utan. Nga aman. Paano mabuhi nga isa na kasimana wala katlaw tubig kaya to kay imis madyungan. Ano mga muna bla. So mga bagay nga kung tuluko naton, nga ang mga blessings kung kay isa hindi ma-enjoy isang tao tungod man sang tinamad nga klase sang pagkabuhi. No, so remember that what a man sows he shall reap, no? So may duha ka principle nga gin-record sa Bible. The principle nga ginpakita diri, number 1 is the principle of personal deception. That is in verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked. Now, ini ang verse 7, una, this is a command. Number 2, it is a statement. A command. Do not be deceived. The statement, God cannot be mocked. The principle, a man reaps what he sows. So, isa ini ka bagay nga dumdumo naton ang principle sa personal deception ariyo. Do not be deceived. The possibility of being deceived is presented in the New Testament. Why? Because Jesus speaks of Satan as a liar and a deceiver. In Ephesians 5:6, let no one deceives you with empty words. Yan mo nagaki sa mga promises sa mga tao, nag-deceive sa aton man, sa mga promises nila. But Paul tells us, it is possible in this spiritual realm to be self-deceived. No? To rationalize in one's mind. Paano ang tao ka-deceive na sini nga mga bagay? No? So, he wants us in Galatians 6
that the principle of sowing and reaping is not going to be violated. If you are not careful, you will deceive yourselves. Another thing, the statement, God is not mocked. Ining word nga mock, nga gin-record sang verse 7 is from the Greek word mokterizo or mokterizo. Comes from the root word for nos, ining ilong. The essence of the phrase is, be not be deceived. You cannot turn your nose up at God. Do not stare at God. No, ining mga tao ba lang ko isa nga matyaga nila kung wala ang Dios kabuhi nila, kaya nila tanan. No, so ang ila expression kaya ila the way nga nagakabuhi sila, they don't need God. Paul is saying, be careful that you don't deceive yourselves. But remember, God cannot be God will not be deceived. It is possible to deceive yourself, but God will not be deceived. So remember that what a man sows, that he will reap. Church, remember sa statistics, Ariyo, statistics tells us that 20% of people in the church gives 80% of money, and about 15 to 20% of the people do not tithe or give anything. Close to that might be considered even in minimum standard for stewardship. Siya muna kagamay. That only few people ang nagahatag balik sa Ginoo. Sing sa iban, hatag mo daw, way man na Japon pa. Church, hindi da ang issue kung paano na gamiton. Ang imo day issue nga isitol kung paano mo ibalik ang iyang Ginoo. Amo na dang idako nga issue. So, the statistics indicate that vast majority of church members are involved in some form of self-deception. No. Question, how do we deceive ourselves about sowing and reaping? Paano naton ginadayaan ang kaugalingon ta? Number 1, we deceive ourselves when we say, I cannot afford to give. That is self-deception. Sa kabuhi sa estudyante, sa iba niya, ako yung pastor, estudyante ko, wala, kuya palangitan-an. Utod, bilang estudyante, sing ganun ta ka. Kami nga mga ginikanan, kung isa wala pa unod bulsa namon. Pero kamo, hindi kamo mawadaan. Kaya nga aman, adlaw-adlaw may kwarta kamo. Kaya kung ano ang makita sang ginikanan, gina-prepare para sa inyo. Ang ginikanan, kaya mag-inom sang stick nga coffee, tungod kay grabe nga pangabudlay. Si Inday kag si Tuto, hindi kaya mag-inom sang Milo kag kafe, kay nami gid sang Starbucks. Pila nga daan na, sobra 200. Maupod sa grupo, mabaka, mangita sang kalan-an, mabakal sang soft drink, mabakal sang shake nga perti ka mahal, wala gadumdum sang label sang mga ginikanan, ang shake nga tag sobra 80, ang ibang 120, imnon lang ang katunga. Kay nahuya ubuson kay arang friends. Amo nang tutuon nga eksena sa pangabuhi subong. No? So ang mga kabataan, kaya nila ang magdarbuso sa pagpanggasto sang mga anak sa ila, pero ano ang bal niya? Nga estudyante lang kami, I cannot afford to give back to the Lord. Ang kabataan, ang estudyante, perti kadako sang kwarta nyo. Amula ni ang prinsipol nga dapat atunan. Kung hindi kita naanad kag nahanas nga magbalik sang isa kabagay nga para sa Ginoo while wala pa kita sang enough nga sources of income bilang estudyante, nga hindi ta mabudget ang para sa Ginoo, I tell you, pag professionals nyo na, isa kamo sang dalok nga congregation. Nga pastor, tungod kung wala mo na anad sang wala ka pa, sing ganon ta ka, kung may ara ka na, hindi mo na pagimuon, kay ang kada sintimo kagato sa kamot mo para sa imong mahal-mahal kag dako-dako na. Kay wala ka maanad. So that's why may mga tao nga nanging professionals, damo na sang kwarta, damo na sang manggad, pero they are not satisfied. Why? Because only person nga makaagom sa tutuod nga satisfaction ara lamang sa Ginoo. No? So diri amoy ning una nga bagay, the first thing nga dumdumon sang tawo
nga pagambal ni Paul, do not deceive yourselves. We deceive ourselves when we say, I cannot afford to give back to the Lord. No one ever began to give because they felt like they could afford it. They began to give because it is a command from God. We have to start with the sowing. No farmer ever starts with harvesting. No? So another way we become involved in self-deception is by rationalizing that we give our time to God. Ano ang botsin sini? Nga importante ya, ara di ang presensya mo sa Ginoo. Importante, nagsimba ko ya. Nami man na. Because we cannot separate our time. Kung Kristohanon kita, nga dapat isurrender tayo sa Ginoo. No, so we rationalize. So we deceive ourselves when we rationalize that we give our time to God. No? Ginatag ko man ang tiyon ko para sa Ginoo. It is good that we give our time to God because all of us should be involved in doing that. But nowhere in the Bible, in the Word of God, we find that it is possible to exchange the time we give to God for the responsibility for what we do with our funds. No? Hindi why niya sa Bible nga ginambal, okay, give your time. But even in the Bible, nagapakita that we support God's ministry. Utod tandaan tagid, hindi kinahanglanon sang Dios kwarta mo. Hindi kinahanglanon ni Lord ang kwarta mo. Hindi kinahanglanon ni Lord ang manggad mo. Hindi yan na kinahanglanon nga Because according to the Bible, sa isang God, silver and gold is mine. Thousands cattle in the hills are mine. That even in Ezekiel, record that even the souls of every man, akon ina siya. Ang tuod lang gid nga maintindihan naton, wala gid man kita aton. We are only a steward sa mga bagay nga ara sa aton. Kay anuman ang ara sa kamot naton sa matinion nga nagakabuhi kita sa kalibutan, sa adlaw nga mapatay ta, mising ko wala tadalon. So ang importante, we are starting to invest for eternity, investing here on earth. You know, church, there are two things here on earth nga hindi madula. Duha ka bagay sa kalibutan we consider as eternal. What is that? The Word of God and the souls of men. The Word of God, Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word shall never pass away. Saying sa Bible, God created man in His own image. In the book of Genesis, He breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Soul has a beginning from God, but soul has no ending because when God gave man soul, soul became as immortal. That is the word eternal. Hindi na siya madula. So that's why may mga bagay sa kabuhi naton, tandaan tagid mga utod. May ara sa kabuhi naton nga bisan ano pa ang manggad sa kalibutan kag mahimo ta, hindi kita masatisfied. Because there is vacuum in our hearts that only God can fill in. Ano ang bala sa Ecclesiastes? That God puts eternity in our hearts. And that eternity is not about time. That eternity nga gimbutang sang Dios sa tagipuson sang tao, it reminds us that only God can fill in. Meaning to say, ang kabuhi sang tawo kung wala sa Ginoo, wala sang bagay nga makatag real satisfaction kag security sa iya, because there is something within the heart, in the life of the person, nga only God lang ang makapuno sina. That's why He puts eternity in our hearts. That once ang kabuhi naton ara sa Ginoo, that is very important because kung maintindihan naton kung ano ang status naton sa Ginoo, mabatyagan naton ang security, mabatyagan naton ang real satisfaction because only God can fill that vacuum. Utod importante na nga maintindihan naton tanan.
Hindi kinanglanon ni Lord ang imo manggad, ang imo kwarta. Anong kinanglanon ni Lord ang imo tagipusoon? Anong hambal sang Matthew 6:21? Kung diin ang imo tagipusoon, didto man ang imo manggad. Or diin ang imo manggad rather, didto man ang imo tagipusoon. So, hindi ni Lord kinanglanon ang manggad mo, kinanglanon yung tagipusoon mo, pero kung diin ang tagipusoon mo, ara manada, nagakonect ang manggad mo sa kalibutan. Kay ang manggad mo sa kalibutan, it is just like an anchor nga nagabutong sa imo nga hindi ka makamove palayo. So, that's why this is very important. Remember that we deceive ourselves when we say, I cannot afford to give. When we rationalize that we give our time to God. Ginahatag ko naman ang tion ko para sa Ginoo. Number 3, we deceive ourselves when we rationalize sa ginatuag naton is by telling sa aton kaugalingon nga damo pa ko sa ginatuag ginabuligan. No? Kung kaysa mo ning mga bagay, hindi na kami pastor ka suporta sa ministry church kay damo man kami organization, damo kami mga ministry nga ginasupport sa iban, may ginapadala kami sa amoni church, hindi ko na gina-discourage. But ang ginatudlo ni Paul in Galatians chapter 6, it is about a local church. Wherein the word of God ginatudlo ka gina-encourage sa aton. Amo na din punto ni Paul. So, amo ni, ang self-deception nagakatabo sa aton when we realize by telling ourselves, damo man ko ginabuligan, nga mga ministry, damo man ko nga ginahatagan. But church, remember, importante kag maayo na. Pero intindihon ta nga ang simbahan kinanglanon taman suportahon. Siling ni Paul in 1 Corinthians chapter 9 verse 11, if we have sown spiritual things for you, is it not great thing if we reap you material things? No? Tanaw niyo ba 1 Corinthians 9 verse 11? If we have sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap you material things? Paul says that he sowed, the congregation reaped. In Galatians, the Bible teaches that the congregation sows, the ministry reaps. Nagaani ang ministry. Una si ni Paul, sang kami nagatanom, ang congregation ang nagaani. Because amo nang pag-start sang ilang ministry, ang congregation nagaani sang mga bagay nga gintanom nila. But siya in Galatians, ang writing ni Paul, nga dapat ang congregation ang nagatanom, kag ang ministry na, amo ang magaani. And that is the church. The Bible prioritize our giving on the basis of where we receive the Word of God. This doesn't mean we should not give to other organizations. We should. But we also need to remember that the New Testament church, the local church, is the vehicle of God's blessings in this generation. Muna gani ko nga katahom bala sa mga simbahan nga nagtahom ang ilang mga building, naga-remind ka, naga-pahayag kung ano man ang congregation nga ara dira. Kung na-notice mo nga may mga congregation nga damo nga congregation sa church nga professionals, pero ang ilang mga simbahan ang itsura daw hindi maintindihan, naga-remind ba na kung ano na ng mga congregation. No? Kaya sa luyag tag sa hindi sa mata sang tao ang mag-validate kung ano ang ara sa sulod ni ginaportray man kung anong ila ginasudlan. Amo hindi balas kabuhita simple lang gina. Kung damo ka kwarta do kung sa grupo kag damo kwarta do ka luya man mangita amo tira sang kalan-an perti ka init kag perti ka chip no. That's why amo na gani ang kabuhi naton diri sa syudad. Gapangita sang mga kalan-an kag sa mga palamahawan nga daw mapang Instagram. No? Ang coffee nga ginaplasta ginapicturean.
No, may gakakita ako da sa Facebook nga lingkusan o pa ko na da ka pangafisang bahay kubo nga daw kanami sina nga pirmi lang ka panghagad pangafi. No, kita ko sa Facebook abo kita mo sina do ari digo sa piya ko nang balay dap lang ina obra dali ko malagawan ko ginipilak adlaw do kanami urigdaan ning yang bahay kubo. No? Pirmi lang ko da kita sa gapanghagad gid permi cafe. Inko ba wala pagid ko time nga maglagaw da. No? So ara lang da sa piyak, no? Pakadto diri dampi sulod di. Katahom sang bahay kubo da kanami kid pangafihan. May doyan pa. Mabakal pa. Timingon tanan mabakal na. No? So again, this is very important. The New Testament focuses in the household of faith. No? Ari ba tanaw niyo sa verse 10 bla? Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. To all people. But, especially to those who belong to the family of believers. Meaning to say, gina-encourage kita ni Pablo, ngay muon tang mga maayong mabuhat sa tanan nga tawo. Especially, balo kang magsing ka sa ano ganito, sa batcho isang special, ma-identify mo yung special sa ordinary. Anong ang isa dira ka markang ma-identify mo? May itlog. No? Ikadua, hindi lang itlog, dako ang sulodlan. Ikumpara sa ordinary. And then, ang bili. No? So, amo ni mga utod niya. Therefore, verse 10, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of God. No? So, I hope nga maintindihan nato ni while you covering your nose because ang perti nga yabok. Sige lang. No? But don't forget to especially prioritize the household of God because that is where the blessing of the Word of God comes to your life. No? So, this is the principle of self-deception and the other one is the principle of personal moral corruption. So, ni Pablo, nagatanom sa ginatuag naton a word na gingamit siya, verse 8. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. From the one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. No, that is the moral destruction. The principle of personal moral destruction. Hindi malain, no, when we sow for our flesh, at ipanon tang kinanglanon sang lawas ta, hindi malain. Pakaunon tang naton mga lawas, hindi malain, baklan ta. Pero ang punto da, ang tanan nga physical nga mga bagay, hindi na sa eternal. Pero once we sow in the Spirit, we will reap eternal life. That's why, singko gaina, tandaan ta nga may duwa kabagay sa kalibutan which we call as eternal. The Word of God and the souls of men. So that's why, padayon kita nga nagatuon sa pulong sa Ginoo kag dumdumon naton nga sa aton pagpangabuhi ang mga ministering gintugyan sa aton sa Ginoo kang pinaka-prioridad ta sa pagpangalagad sa Dios amo nga makadangat ang kaluwasan sa ibang mga tao by supporting the ministry of God, by reaching these people. Remember, you are sowing and reaping. The principle of sowing and reaping, what you sow, you will reap. Ang imo ginpangabudlay para sa imo bana, sa imo asawa, sa imo kabataan, kag sa imo mga himata, para makadangat sila sa Ginoo. Time will come, makita mo ang mga resulta, kag may malipayon ka sa sabat sa Ginoo. So I hope today, dumdumon gid naton. Remember again, paano naton ma-deceive ang self naton? When we declare, when we say, I cannot afford. Church, you can afford. No? Kaya mo na. Estudyante, amo na ginatudutin. Ang estudyante, start from that time. Kay pag-abot sa tion, nga i-bless ka mo sa Ginoo materially, hindi na mabudlay para sa inyo. No? So padayon kita sa pagpangalagad. Remember that self-deception when we say, I cannot afford. When we say, I give my time already to the Lord. When we say, damo ko sa ministry. Remember, your time, your ministry, kinanglano na siya. But the focus of Galatians, it is about supporting the ministry in our church. Let us pray.
Lord God, madamo gid nga salamat sa sininga aga sa amon natun-an sa mga pulong nga amon nga pamalandungan Ginoo. Continue to bless this church, this congregation, sa gyapon sa ilang mga kabuhi kag sa ilang mga commitment sa imo. Padayon nga i-strengthen ang ilang relasyon kag subong man i-bless ang ilang mga sources of income kay bless ang ilang padayon nga pagpangalagad sa imo, O God. So thank you so much for your word. Thank you so much, O God, for reminding us this very important principle that what a man sow, he shall reap. Lord, kabay nga mangin wise kag mangin sincero kami sa pagtulok sini. This principle hindi pwede i-violar because this principle is very important. Kung ano ang binhi nga itanom, amo man na siya ang mag-aabot ang tinion na klase sang bunga ang amon pag-aanihon. So continue to bless us, O God. Samtang nagatanom kami sa maayo, kag sang pagpakamaayo sa iban, ikaw man ang magpakamaayo sa kabuhi kag sa pamilya namon. Salamat gid ang pagdayaw, pagimaya sa imo lang gid sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. So again, thank you very much. Ibalik natin.